Magkahawak kamay na pinagmasdan ni Hener at Leticia ang isang maliit na kubong yari sa pawid at sawali. Ang munting bahay kung saan sila maninirahan. Dinala sila roon ni Sandro, ang matalik na kaibigan ni Hener, matapos silang tumakas sa kanilang mga magulang. Ang magkasintahan ay kapwa naninirahan sa syudad ng Cagayan de Oro. Ngunit nang nagbunga ang tamis ng kanilang pagmamahalan ay natakot si Leticia sa banta ng kanyang ama na kapag hindi niya pinalaglag ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ay ipadadala siya nito sa Maynila. Kaya naman tumakas siya at nakipagtanan kasama ang kanyang nobyo. Sa tulong ni Sandro ay napadpad sila sa isang liblib na lugar sa Agusan del Sur. Be, ayos lang ba sa'yo kung ito na munang magiging bahay natin? Oo naman, be. Ayos na ayos lang. Alam mo naman na kahit saan mo ako dalhin, game lang ako. Basta palagi lamang kitang kasama. Dito tayo magsisimula. Dito tayo bubuo ng mga pangarap natin, be. Magsisikap ako ng husto para maitaguyod ko kayo ng baby natin. Salamat, be. Salamat kasi pinanindigan mo ang baby natin. O, tahan na. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo masusundan ng daddy mo rito. Nakakalungkot lang kasing isipin na hindi ka matanggap ni Daddy dahil hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral at nagtatrabaho ka lang bilang isang construction worker. Ay, yan ang realidad ng buhay, be. Para sa iba, ang isang taong mahirap at walang natapos na kurso sadyang hindi nababagay para sa isang may kayang tao. Kagaya ninyo. Pero huwag kang mag-alala. Dito sa bago nating mundo, pupunuin natin ng saya ang bawat araw na dadaan. Pangako yan. Kaya mahal na mahal kita eh. Palagi mong pinagagaan ang loob ko. I love you, be. I love you too, be. Tahan na. Oh, lovebirds! Huwag naman sagaran ng kaswitan. Baka naman lang gamin na kayo niyan. Kanina pa tayo nakatayo rito. Halina kayo at pumasok na kayo sa inyong munting palasyo. Ba, medyo may kabigatan din tong bitbit ko, ha? Nako, pasensya ka na, Sandro. Masyado lang kasi kaming nadadala ng nararamdaman namin. Kaya nawala ka sa isip ko. Ay nako, sanay na ako sa inyong dalawa. Talaga namang hindi nyo ako nakikita pag magkasama kayo eh. Kaya tara na, pumanik na tayo sa loob. Baka mamaya maging poste na naman ako sa paningin nyo eh. At nagpatiuna na nga si Sandro na pumasok sa munting kubo. Nagtawanan na lang ang dalawa na sumunod sa kanya. Pasensya na kayo ha, matagal na kasing walang nakatira dito eh. Kaya maalikabok na. Konting linis lang at magiging maayos na rin to. Salamat talaga, tol. Alam mo kung wala ka, baka tuluyan na nailayo si Leticia ng daddy niya sa akin. Walang anuman, brother. Sino pa ba magtutulungan? Eh di tayo-tayo lang din naman, di ba? Kaso, 2 araw ko lang kayo masasamahan dito ha. Kailangan ko din kasing bumalik sa trabaho eh. Alam mo naman si Foreman, malupit yun. Buti nga, pinayagan niya akong umabsent ngayon eh. Ayos lang. Kailangan mo din naman talagang umalis ka agad. Alam mo na. Hoy, 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 ano yan? Mahiya ka nga kay Sandro. Agoy! Mukhang malupit na lindol na naman ang susuungin ng kubong to ah. Maiba nga pala ako, Sandro. Sino bang dating nakatira dito? Oo nga pala. Nakalimutan ko sabihin. Tiyuhin ko nakatira dito dati. Tapos nung nakapag-asawa siya, lumipat sila dun sa lungsod at ipinagbili tong lupa kina Papa. At bilang nag-iisang tagapagmana, ang uniko iho ng pamilya, kayo ay binibigyan ko ng karapatan na magparami dito at manirahan hanggat gusto nyo, mga kaibigan. Kahit kailan, kuwela ka talaga, Sandro. Alam ba to ng papa mo? Baka kasi pag nagpunta siya dito, palayasin kami, ha? Huwag kang mag-alala. Alam na nila. Mas maiging araw yung may tumao rito para naman hindi ka agad nabubulok tong kubo. Nga pala, Hener, kung gusto mo magtanim ng mais, mas mabuti yun.
Magandang kalidad ng lupa dito. Tiyak na magiging masagana ang iyong ani. May mga prutas din na pwede mong ipagbili sa palengke. Makakatulong yon para makaipon kayo at magagamit sa panganganak ni Letty. Aba, maganda yung sinabi mong yan, Tol. Paano bang magiging partida niyan? Yung hatian? Nako, hindi na. Sa inyo na ang kita noon pag nagkataon. Tulong na namin sa inyo yon. Isa pa, once in a blue moon lang naman kami bibisita rito. Kaya yun na lang ang magiging kapalit ng pag-aalaga nyo sa mga pananim. Ayos ba yun? Ang bait mo talaga, Sandro. Hulog ka ng langit sa amin. Aba, syempre, para saan bang pagiging mukhang anghel ko kung walang magiging pakinabang sa mundo? Salamat talaga, Tol. Tinapik ni Sandro ang balikat ng kaibigan bilang pagtugon sa pasasalamat nito. Pagkatapos ng usapang yun, nagsimula na ring linisin ng tatlo ang kubo. Nang sumapit ang hapon, nagpaalam muna si Sandro sa dalawa upang magpunta sa bayan. Dadalawin daw muna niya ang tiyuhin para mangamusta at ipaalam dito na may mga kaibigan siyang kasalukuyang nakatira sa kanilang kubo. Takip silim na nang magbalik siya sa kubo, bitbit ang isang paris ng manok. Tamang-tama ang pagdating mo, Sandro. Nakaluto na ako. O ano ba yung bitbit mo, Tol? Mga manok, ipinabibigay ng tiyuhin ko sa inyo. Alagaan nyo ito para kung dumami, meron kayong kakatayin. O di ba? Libre ulam na yun. Naku, ang bait naman ng tiyuhin mo, Sandro. Mababait talaga mga kapamilya mo, no? Ang swerte mo sa kanila. At swerte din kami dahil naging kaibigan ka namin. Ay nako, tama na nga yan. Pakiramdam ko tuloy, isa na akong gwapong santo eh. Konting bagay lang naman to, ano ba kayo? Parang kapatid ko na tong si Henry. Malaki ang utang na loob ko dyan. Siguro kung hindi ko yan naging kaibigan, inuuod na ako ngayon sa ilalim ng lupa. Ha? Bakit naman? Gusto ko pa sana magdrama eh, kaso kumakalam na tong sikmura ako. Kumain na nga tayo. Loko ka talaga. Matapos makapaghapunan ay nagpahinga na ang tatlo. Sa loob ng nag-iisang silid, naglatag ng banig ang magnobyo. Samantalang sa munting sala naman, pumwesto ang kaibigan nilang si Sandro. Nang gabing yun, hindi nakatulog kaagad si Leticia. Iniisip niya ang naging reaksyon ng kanyang daddy sa kanyang pagkawala. Masakit para sa kanya na lumayo sa kanyang mga magulang dahil mahal na mahal siya ng mga ito, ngunit nang maging nobyo niya si Henner ay naging iba ang ugali ng kanyang daddy. Napaiyak na lamang siya sa isipin na yon. Kinabukasan, nilibot nilang tatlo ang parte ng lupang sakop na pagmamay-ari ni Sandro. Namangha si Leticia sa sari-saring mga prutas na nakatanim doon. At dahil unang buwan nga lang ng kanyang pagbubuntis ay sobrang natatakam siyang tikman ang bunga ng mga yon, lalo na ang mapupulang bunga ng rambutan. Naaaliw namang pinagmasdan ni Henner ang kanyang mahal na nobya. Bandang 10:00 na ng umaga nang sila ay nagbalik sa kubo. Nadatnan nila roon ang tiyuhin ni Sandro kasama ang kanyang asawa. Kanina pa ba kayo rito, tiyo? Tiya? Hindi naman. Kararating lamang namin, Droy. Sina Henner at Leticia nga po pala. Sila yung mga kaibigan ko na dito titira sa kubo natin. Henner, Leticia, si Tiyo Solomon, tsaka si Tia Sonia. Magandang araw po. Mano po, Tiyo, Tia? Masaya kaming makilala kayo, mga bata. Sinadya talaga namin kayo para personal na makilala. Ang mga kaibigan nitong si Sandro ay hindi na iba para sa amin. Kaya kung may kailangan kayo, bukas ang palad naming tumulong sa inyo. Maraming salamat po. Marami silang napagkwentuhan nung araw na yon at nalaman ng magnobyo na hindi nabiyayaan ng anak ang dalawang matanda dahil sa mas matanda ng 10 taon si Sonia sa kanyang asawa. At nung nagkakilala sila ay nasa 40 anyos na si Solomon, pero kapansin-pansin ang pagkagiliw ng mga ito sa kanila. Hindi rin napigilang magkwento ni Henner na ulilang lubos na siya
Namatay ang kanyang mga magulang noong unang taon niya sa high school dahil sa isang aksidente. Itinaguyod niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkukonstruction. Yun ang naging trabaho niya hanggang makapagtapos siya ng high school sa ALS. Hanggang sa makilala niya si Leticia at naging nobya na nauwi sa pagtatanan. Bandang hapon na magpaalam ang mag-asawa na nag-iwan pa ng mga pangaral. Nang sumunod na araw ay nagpaalam na si Sandro para umuwi ng Cagayan de Oro. Inihatid nila ito sa terminal ng bayan kasama ang tiyuhin at tiyahin nito. O paano? Tutuloy na ako ha? Mag-iingat kayong dalawa ni Leticia, brother ha? Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag bibigyan ng problema para iwas stress. Baka kung mapano ang baby natin. Opo, padre. Tol pala. Salamat ha. Ikaw naman, Leti, kumain ka ng mga masustansyang pagkain para maging healthy ang inaanak ko. Huwag puro hotdog at itlog nitong si Hener ang kinakain mo, ha? Ay, napaka mo talaga. Copy po, Ginoong Sandro. Maraming salamat. Ay, ano ba naman kayo? Minsan nakana ako maging seryoso eh. Pagbigyan nyo na ako. Oh, tiya. Pakitingnan-tingnan po sila ha. Kayo lang po ang maaasahan ko dito. Huwag ka mag-alala, Sandro. Hindi namin sila pababayaan. Lagi namin silang dadalawin. Oo, ayan na ang jeep. Sumakay ka na, Sandro. Malayo-layo pa ang biyahe mo. Mag-iingat ka, ha? Nang makaalis na si Sandro, dinala naman ng mag-asawa ang dalawa sa pamamahay nila. Doon nila sila pinagtanghalian at pinabaunan pa sila ng bigas at ulam sa kanilang pag-uwi. At nang makarating na sila sa kubo, walang sinayang na oras ang dalawa. Pinupog nila ng halik ang bawat isa at pinagsaluhan ang isang mainit na pagtatagpo. Dahil sa walang malalapit na kapitbahay, hindi na napigilan ng dalawa na magpakawala ng mga pag-ungol na nagpapatindi sa kanilang bakbakan. Malayo ang kubo nila sa sentro ng baryo kaya wala silang mga kapitbahay. Maglalakad pa ng kalahating oras bago marating ang sentro. Doon ay may nag-iisang tindahan na mabibilhan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Isang araw, nagpunta sa baryo ang magkasintahan para bumili ng posporo. Dahil nga sa sila ay bago pa roon, sa kanila nakatuon ang pansin ng mga taong kanilang nadadaanan. Tao po, pabili nga po ng posporo. Nang maiabot na ng tindera ang kanyang binili, nakangiti itong nakipagkilala sa kanila. Bago lang ba kayo rito sa baryo? Ako nga pala si Ambo. Mang Ambo ang tawag ng mga taga rito sa akin. Ako naman po si Hener at siya naman po si Leticia, nobya ko po. Opo, bago lang kami dito. Doon kami nakatira sa dating kubo ni Tio Solomon. Ganun ba? Ay kung ganun ay madadagdagan na pala mga suki ko. Buntis ba yung nobya mo, Hener? Opo, isang buwan pa lang po. Abay, naamoy ko nga. Hindi sa nakikialam ako ha, mga bata. Pero sana ay pinag-isipan ninyo mabuti ang pagtira sa baryo naming ito. Lalo na sa pagtira nyo sa kubo ni Solomon. Bakit naman po? Ay, wala naman. Ang sa akin lamang ay malayo ang kubo ninyo. Tapos buntis pa siya. Basta mga bata, mag-iingat kayo sa pakikihalubilo sa mga tao rito. Alam nyo na, nagkalat na ang mga masasamang loob ngayon. Kahit saan ka magpunta ay magugulat ka na lamang at may masasalubong ka. Salamat po, Mang Ambo. Mauna na po kami. At tumalikod na nga sina Hener at Leticia. Ang hindi nila alam, sinundan sila ng matalim na tingin ni Mang Ambo. Lumipas ang isang linggo, dumalaw ang mag-asawang Solomon at Sonia sa mag-asawa. Kumusta naman kayo rito, Hener? Leticia? Mabuti naman po, Tio Solomon. Sinimulan ko na nga po palang magbungkal ng lupa para may mapagtamnan ng mais. Yung binigay niyo po sa akin noong nakaraan.
Ito namang si Leticia, nagtanim-tanim na rin siya ng mga gulay para may uulamin daw siya kapag pwede nang pitasin. Ay, mabuti naman kung ganon. Pero sa susunod, ikaw na magtanim, ha? May paniniwala kasi dito sa amin na bawal pagtanimin ang buntis dahil baka may mangyaring masama sa sanggol niya. Matandang pamahiin na yan, Sonia. Anong taon na ngayon? Naniniwala ka pa sa mga ganyan? Ba, wala namang mawawala sa atin kung paniniwalaan natin yun. Para din namang nagsisilbi yung babala. Kaya, Leticia, sundin mo na lamang ang sinabi ko. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Ewan ko sa iyo, Sonia. Bakit ba? Tumahimik ka! Sabi ko nga. Nakakatuwa naman po kayo. Opo, tiya, gagawin ko po yung sinabi ninyo. Kinuha kaagad ni Leticia ang pansin ng dalawa upang hindi na humaba pa ang kanilang pagtatalo. Tama nga po palang sinabi ni Sandro tungkol sa inyo. Lagi po kayong nagtatalong dalawa. Yan kasing asawa ko. Masyado maraming alam. Nakakainis ang pagiging mapaniwalain sa mga pamahiin. Tse, tumigil ka. Hindi ka tatabi sa akin mamaya. Pero kahit ganyan yan, mahal na mahal ko yung matandang yan. Kung makapagsalita ng matanda, hindi ka na nga makapagpatayo dyan. Napangiti na lamang sina Hener at Leticia nang masaksihan ang asaran ng mag-asawa. Sana tayo din, be. Ano, magpapatayo? Baliw ka talaga. Hindi ibig kong sabihin, sana tayo din. Sana pagtanda natin, maging masaya rin tayo katulad nila. Siyempre naman, be. Pinapangako ko sa iyo yan. Hinding-hindi tayo maghihiwalay, magunaw man ang mundo. Nahawa ka na kay Sandro sa mga banat mo, ha? Nakurot na lang ni Leticia ang nobyo sa tagiliran nang kinindatan siya nito sabay labas ng dila na parabang nang aakit. Nagdaan ang 5 buwan, malaki-laki na ang umbok ng tiyan ni Leticia dahil kahit papaano ay nasanay na siyang magtungo sa baryo na mag-isa ay tinahak niya na ang daan papunta roon kahit na dumidilim na ang paligid. Hindi pa kasi nakakauwi si Hener. Maaga pa na magpaalam itong ilako ang mga sariwang gulay sa sentro. Nag-alala na siya kung bakit hindi kaagad nakauwi ang kanyang nobyo. Di bateryang flashlight lamang ang kanyang dala na magsisilbing tanglaw sa kanyang daraanan. Nasa sentro na siya nang hinarang siya ng isang malaki at kulay itim na pusa. Hindi niya maipaliwanag ang sumikdol na kaba nang mapansin niyang hindi yun gumagalaw sa kinatatayuan na parabang hinihintay siyang makalapit upang pawiin ang nararamdaman na pilitan siyang kausapin ang sarili. Pusa lang yan, Letty. Pusa lang. At nang nasa tapat na siya ng pusa ay bigla itong tumakbo papalapit sa kanya. Binangga ang isa niyang paa at pinagkakalmot yun. Aray! Pilyo kang pusa ka! Sinipa niya ang pusa at matapos itong tamaan ay tumakbo na ito papalayo at naglaho sa dilim. Lintik na pusa yun, nasugatan tuloy ako. Aray ko naman ang hapdi. Marahan na pinahid ni Leticia ang tumulong dugo sa sugat niya sa paa. Nang ituwid na niya ang kanyang likod para maglakad ulit, biglang sumulpot si Mang Ambo sa kanyang harapan. Gabi na, Leticia. Saan bang lakad mo't naglakas loob ka pang pumunta rito sa sentro? Mang Ambo, kayo pala. Hinahanap ko ho kasi si Hener. Napansin niyo ho ba siya? Alam mo bang bawal sa isang buntis ang gumala sa gabi? Lalo na't wala man ng takip sa ulo at hindi itim ang duster. Makukuha mo ang pansin ng mga aswang dahil dyan. Aswang ho? Oo, mga aswang na nasa paligid lang. Mag-iingat ka, Leticia. Baka ika'y pinagmamasdan lang ng isang aswang. Ay, siya nga pala, si Hener ay nasa tiyanggi ko. Hindi na nakatanggi sa inuman. Unang beses nakipag-inuman ni Hener, kaya nakaramdam ng pagkairita si Leticia sa kanyang nobyo.
Hindi na niya napansin pa ang pagtitig ni Mang Ambo sa maumbok niyang tiyan na tila ba may pinag-aaralan doon. Nagpatiuna na siyang maglakad upang pauwiin na ang kanyang nobyong si Hener. Agad naman niyang nakita si Hener na mukhang lamuna sa alak. Agad din siya nitong napansin at nagpangising-ngising nilapitan siya at inakbayan. Be, bakit ka ba nagpunta dito? Pauwi na rin naman ako eh. Umuwi na tayo, Hener. Lasing ka na. Uy, hindi ako lasing ha. Nakainom lang konti. At teka, galit ka ba? Hindi. Galit ka yata eh. Sabi mo, Henner, di ba dapat, be? Sabing hindi ako galit eh. Umuwi na nga tayo. Henner, mukhang kailangan mo nang umuwi. Madilim na. Hindi maganda sa isang buntis na kinagabi sa daan. Uy, mga ambo! Akala ko ba, ihi ka lang. Umihi ka na yata eh. Saan ka ba nagpunta? Tagal mo nang bumalik, tagay mo na yun. Sige na, bukas na lamang tayo magkwentuhan. Siguradong hindi pa naghahapunan si Leticia. Baka nagugutom na yung nobya mo. Kinabukasan, nagising si Hener na masakit ang ulo. Be, sorry ha. Naparami yata yung inom ko. Hindi ko kasi matanggihan ang mga kababaryo natin. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko naman ginalaw ang perang kinita ko sa paglalako ng mga gulay. Narito sa bulsa ko, kumpleto to. Akala ko ba hindi mo ko bibigyan ng sama ng loob? Bakit ka naman ganyan, Be? Pasensya ka na, Be. Promise, hindi na mauulit. At teka, bakit may galos ka sa paa? Kinalmot ako ng pusang itim kagabi. Alam mo ba, Be? Muntik na akong himatayin sa kaba kagabi dahil sa sinabi ni Mang Ambo na may aswang daw dito sa baryo natin. Anong pusa? May humarang na pusa sa akin kagabi. Pinagkakalmot yung pa ako. Buti na lang at kagad kong nasipa kaya tumakbo palayo. Walang aswang, Be. Ilang buwan na din naman tayo dito. Wala naman ako narinig na may aswang na gumagala sa baryo. Binibiro ka lang siguro ni Mang Ambo. Pero yung pusa, Be, nakakatakot siya. Ibang dating niya sa akin eh. Hindi yun aswang. Baka gutom na pusa lang yun, Be. Huwag mo nang isipin yan. Masa-stress ka lang eh. Tapo! Leti! Brother! Nandyan ba kayo? Teka, boses ni Sandro yun ah. Si Sandro nga yun, Be. Oh, tol. Napadalaw ka. Halika, pasok. Aba, mukhang tumaba ka yata ng konti, Sandro. Uy, mukhang na-miss nyo ako ah. Naisipan kong dumalaw kasi wala pang project si Foreman. Kumusta na kayo rito? Eto, maayos naman. Mukhang maayos nga. Halata naman sa amoy ng hininga mo, brother. Amoy alak pa. Cheers! Nalasing yan kagabi. Kung hindi ko pa pinuntahan dun kina Mang Ambo, hindi pa uuwi yan. Aba, baka naman nakakalimutan mong buntis si Leti, brother. Bawal siyang bigyan ng sama ng loob. Makakaapekto yan sa baby natin. Hindi kasi ako makahindi dun sa mga kababaryo natin, tol. Baka kasi sabihin nila mayabang ako kung tatanggihan ko yung tagay. Aba, mukhang nasasanay ka na talaga rito, brother ah. Pero huwag ka masyadong maglalapit sa mga tao ron, lalo na kay Mang Ambo. Bakit, Sandro? Anong meron sa kanya? Wala naman, pero mukhang hindi kasi mapagkakatiwalaan yung matandang yun eh. Grabe ka naman dun sa tao, tol. Basta, sundin nyo na lang ang payo ko. Lalo ka na, Leti. Iwasan mo magdidikit sa kanya. Ano kasi siya eh, Ano? Isang marites. Inaalaman nangyayari sa buhay ng mga kapitbahay. Tapos, ichichismis. Alam mo yun? Yung mga tipong, basta, may pagkapakailamero yung matandang yun. Sus, akala ko naman kung ano na. Puro na lang kalokohan yung mga nasa isip mo, Sandro. Halina nga kayo sa kusina na makakain na. Tanghali na, oh. Uy,
Tumawa naman kayo sa joke ko. Ang hirap kayo magpatawa. Joke ba yun? Parang hindi naman nakakatawa eh. Alam nyo, simula nung lumipat kayo rito, parang nawala na rin yung sense of humor ninyo. Humor yon, hoy! Tampururot ka talaga, Tol. Nang sumunod na araw, abala si Leticia sa paglalaba sa may ilog. Napalingon na lang siya bigla dahil sa pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Nakita niya ang mga nagtataasang talahib na parang hinahawi ng kung sino. May mga kaluskus din siyang naririnig. Sino yan? Be, ikaw ba yan? Naku, wag mo akong binibiro ng ganyan, hindi ako natatakot. Lumabas ka nga dyan. At biglang huminto ang paggalaw ng mga talahib. Buong akala niya ay lalabas doon si Hener. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay wala namang taong nagpakita. Be! Nagpalinga-linga siya sa paligid at sa muling pagtingin niya sa mga talahib ay biglang lumabas ang isang pusang itim. Tumatakbo yun na mukhang pinupuntirya ang kanyang direksyon. Nang biglang tumalon ang pusa sa isang malaking bato kung saan niya ipinatong ang kanyang mga pinaglabhan. Doon nagtama ang kanilang mga paningin. Ang kulay abong mata ng pusa ay biglang naging itim. Nakita ni Leticia ang kanyang refleksyon sa mga mata ng pusa. Nagulat siya nang mapansin na nakabaligtad siya sa mga mata nito. Ang kabuuang anyo naman ng pusa ay tila galit na galit. Biglang napatayo si Leticia nang akmang dadakmain ng pusa ang kanyang tiyan. Biglang sumulpot din si Hener sa kanyang likuran. Be, tapos ka na ba? Be, yung pusa! Pusa? Anong pusa? Ayun o! Saan? Wala namang pusa dyan ah. Nandyan lang yan kanina eh. Ayos ka lang ba, Be? Ha? Oo, ayos lang ako. Umuwi na nga tayo. Hindi ka ba maliligo? Hindi na, ayoko na. Pilit na pinapakalma ni Leticia ang sarili dahil sa nararamdamang kaba. Sa kubo, nakahiligan na ni Hener na humalik sa tiyan ng nobya habang nakalantad ang kahubdan nito. Napansin niya ang tatlong mahabang pahalang na galos doon. Be, bakit mayroong sugat dyan sa tiyan mo? Parang kinalmot ah. Patingin nga. Hala, oo, meron nga. Pero hindi ko naman maalala kung bakit nagkaroon ng ganyan dyan. Teka, yung pusa, be. Oo nga pala, kanina mo pa binabanggit yung pusa-pusa na yan eh. Ano ba nangyayari sa'yo, Be? May pusang itim na bigla na lang sumulpot dun sa ilog eh. Be, may kakaiba sa pusang yun. Parang galit na galit yung nakatitig sa akin tapos nung akmang ilalapit niya na yung isa niyang paa sa tiyan ko, napatayo ako kasi hindi ko may paliwanag ang nararamdaman kong takot. At nung dumating ka, bigla na lang yun nawala. Ang weird, diba? Hindi kaya aswang ang pusang yun, be? Hindi na naintindihan pa ni Hener ang kanyang nobya dahil dumating na sina Sandro kasama ang tiya Sonia nila. Kumusta na kayo rito mga bata? Pasensya na kung hindi na ako madalas na nakakadalaw. May inaasikaso kasi ako sa lungsod. Leticia, ayos lang ba ang pagbubuntis mo? Opo tiya. Maayos naman po. Salamat po. Brother, samahan mo naman ako mamitas ng manggang hinugo. Dadalhin lang ni tiya. Excuse us, mga ladies. At naiwan sa kubo ang dalawang babae. Tiya, may aswang po ba dito sa baryo ninyo? Bakit mo naman ay tanong yan, iha? Sabi po kasi ni Mang Ambo meron daw. Tapos 2 beses na rin akong nakainkwentro ng pusang itim na mukhang may binabalak na hindi maganda sa akin. Feeling ko yun yung aswang, tiya eh. Ay, huwag ka masyadong maglalapit kay Ambo. Iwasan mo makipag-usap sa kanya ng matagal, iha. Bakit naman po, tiya?
Alam mo, Leticia, maraming bagay ang hindi ko kayang ipaliwanag, lalo pat wala naman akong ebidensya. Ngunit kailangan mong sundin ang payo ko para makaiwas ka sa kapahamakan. Si Mang Ambo po ba ang aswang, tiya? Shh! Huwag kang mambintang. Baka may makarinig sa'yo at makasuhan pa tayo. Basta, lumayo ka sa kanya, iya. Lumipas ang 3 buwan. Isang hapon, habang bumibili si Leticia sa tiyangge ni Mang Ambo, bumuhos ang napakalakas na ulan. Naku naman, ang malas ko naman. Dito pa talaga ako naabutan ng ulan. Wala namang senyales na uulan kaya hindi ako nakapagdala ng payong. Sumilong ka muna, Leticia. Bakit ba ikaw pa nagpunta dito? Ayan tuloy, inabot ka ng ulan. Para sana makapag-exercise, Mang Ambo. Malapit na kasi ang kabuwanan ko eh. Kailangan mag-inat-inat para hindi mahirapan sa panganganak. Sino nga pala ang kukunin ninyong komadrona? Napag-usapan na po namin na si Tia Sonia na lang. Si Sonia? Opo, kamakailan lang po namin nilaman na marunong pala siyang magpaanak kaya siya na lang po ang kukunin namin, Mang Ambo. Huwag siya! Po? Ay, ang ibig kong sabihin ay, wow! Ayos yan! Pero baka sakaling magbago ang isip ninyo. Makakatulong ako sa panganganak mo. Isa rin akong hilot kung hindi mo na itatanong. Napakunot noon na lamang si Leticia sa tinuran ng matanda. Kung ganun ay may kakayahan din pala si Mang Ambo na magpaanak. Ngunit sumagi sa isip niya ang dating sinabi ni Sonia na umiwas sa matanda. Nangilabot na lang siya nang maisip na isa itong aswang. Kahit hindi pa tuluyang tumitila ang ulan, nagpasyang umuwi na lamang si Leticia. Habang tinatahak ang daan pauwi, natanaw ni Leticia ang isang pamilyar na pusang itim na nakatayo sa gitna ng kanyang binabaybay na daan. Ilang di pa lamang mula sa kanya. Binalot na naman siya ng takot. Nagdadalawang isip siya kung babalik ba o magpapatuloy na lang sa paglalakad. Mas pinili niya ang huli para makaiwas sa kung anumang pakay ng pusa. Ngunit napansin niya na sumusunod ito sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad at panay ang lingon sa likod. Dahil sa hirap siyang kumilos, halos abutan na siya ng pusang tumatakbong nakasunod sa kanya. Huli na nang mapagtanto niya na bumangga siya sa katawan ng isang tao. Ay! Ayos ka lang ba, Leticia? Oh, Mang Ambo, may pusang sumusunod sa akin. Pusa? Anong pusa? Pusang itim, Mang Ambo. Ay, yan ba ang tinutukoy mo? Meow! Halika rito. Pasensya ka na kung natakot ka sa pusa ko, Leticia. Gala kasi ito kung saan-saan nagsususuot. Sa inyo po ang pusang yan, Mang Ambo. Oo, alaga ko ang pusang ito. Bakit? Sa nalaman, mas lumalim ang kutob ni Leticia na aswang nga talaga si Mang Ambo. Isang gabi, nakarinig ng huni ng pusa si Hener na nagmumula sa silong ng kanilang kubo. Nagtaka siya kung bakit may pusa roon, gayong wala naman silang alaga. Kinapa ni Hener ang kanyang nobya. Kaagad niyang tinakpan ang tiyan nito ng kumot dahil naitaas nito ang duster na suot. Sanay na silang hindi pinapatay ang ilaw na gasera dahil parang hindi makahinga si Leticia kung wala siyang nakikitang liwanag. Patuloy ang pagtunog ng pusa. Dahil sa naiingayan, kumuha ng isang patpat si Hener sa kusina at lumabas para itaboy ang pusang nag-iingay. Dala-dala ang kanyang flashlight. Ngunit nang silipin niya ang silong ng kubo, hindi niya na makita ang pusa doon. Naramdaman niyang parang may nakatayo sa kanyang likuran. Lumingon siya at itinuon doon ang liwanag ng flashlight. Halos hindi siya makagalaw sa labis na pagkabigla nang masulyapan niya ang isang napakalaking pusa na nakadungaw sa kanya. Hindi ito maaari. Be, nasa labas ka ba? Nang magsalita si Leticia,
Biglang nagpunta ang pusa sa silong ng kubo at sa isang iglap lang ay naging maliit ito, katulad ng normal na pusa. Hindi kaagad nakapagsalita si Hener dahil sa labis na pagkabigla sa mga nasilayan. Inilaw-ilawan niya ang silong ngunit hindi na niya nakita ang pusa roon. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mga yabag na papalayo sa kanilang kubo. Be! Be, narito ka sa labas. Umihilang ako. Pumanhik kaagad si Hener nang mapagtantong aswang pala ang kanyang nakita. Ayos ka lang ba, Be? May naramdaman ka ba? Ayos lang naman ako, pero kanina, feeling ko may nakadagan sa akin. Halos hindi ako makagalaw sa kama kanina eh. Ganun ba? Sige, matulog ka na ulit. Babantayan na lang kita. Hindi na kasi ako makatulog eh. Inilihim ni Hener sa kanyang nobya ang nakita dahil ayaw niyang mag-alala ito. Malapit na itong manganak kaya hindi niya bibigyan si Leticia ng anumang alalahanin. Kinaumagahan, nagpunta si Hener sa lungsod upang bumisita sa mag-asawang Solomon at Sonia. Ang nadatnan niya roon ay ang lalaki lang dahil nasa simbahan umano ang kanyang asawa. At tiyo, may isasangguni lang po sana ako sa inyo. May malaking pusa po kasi ako nakita sa labas ng kubo namin kagabi. Hindi lang siya malaki kundi malaking malaki. Palagay nyo, aswang kaya yun? Hindi malabong dalawin kayo ng aswang, Hener. Malapit na manganak si Leticia at para sa mga aswang, sobrang bango na niya. Para bang isang hinog na langka na humahalimuyak sa bango. Ano kayang dapat kong gawin, tiyo? Sobra na kasi akong nag-aalala sa kaligtasan ng aking mag-ina. Natatakot ako na baka kung mapaano sila. Kadalasan, ang mga aswang ay nagbabalat kayo bilang hayop upang itago ang tunay nilang anyo. Maraming paraan para itaboy sila, katulad na lamang ng paghagis ng asin, pagpapausok ng mga goma o di kaya ay pagwisik ng agwa bendita sa kanilang katawan. Pwede ring takot sila sa krus. Ngunit sa panahon natin ngayon, marami ng aswang ang alagad ng simbahan. Kumbagay, hindi na sila tinatablan ng mga nabanggit ko. Pero may isang bagay na makakapagpalabas ng kanilang tunay na anyo kapag dumapo sa kanilang balat. Ano po ang bagay na yun, Lo? At saan po yun makukuha? Yun ay ang buntot pagi. May nagbebenta ng ganyan dito sa lungsod. Tamang-tama, linggo ngayon. Tiyak na may dala ang mga Ilonggo sa kanilang pwesto. Medyo may kamahalan nga lang ang benta nila pero kung wala kang dalang sapat na pera, ay pwede naman kitang pahiramin. Sige po, tiyo. Maraming salamat po. Naging matagumpay nga ang pagbili ni Hener ng buntot pagi. Di baling malaki ang nautang niya kay Tiyo Solomon, ang importante ay maprotektahan niya ang kanyang mag-ina laban sa aswang. Nasa sentro na siya ng baryo nang maalalang naubusan na pala sila ng asin, kaya't nag-iba siya ng direksyon at tinungo ang tiyangge ni Mang Ambo. Pabili nga po ako ng asin, Mang Ambo. Nang iabot ng matanda ang asin ay napansin nito ang nakasukbit na buntot pagi sa bewang ni Hener. Bakit may ganyang kandala, Hener? Ito po ba? May paggagamitan lang po ako, Mang Ambo. Para saan naman? Para may paglagyan ng aswang kung sakaling magtangka sa buhay ng aking mag-ina. Paano po? Mauna na ako, Mang Ambo. Baka nag-aalala ng asawa ko kahihintay sa akin. Napansin ni Hener ang tila pagkabahala sa mukha ni Mang Ambo, ngunit hindi niya na lamang yon pinansin. Muling dumalaw ang mag-asawang Solomon at Sonia sa kanila at nagdala ng mga kagamitan para sa panganganak ni Leticia. Ilang beses tumatay at umiihi ang sanggol sa loob ng isang araw, Leti. Kaya itong si Hener ay mapapasabak talaga sa paglalaban nitong mga lampin. Ayos lang ho sa akin yan, tiya. Ang importante ay makita kong malusog ang baby namin. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa, Tiyo Solomon at saka Tiyo Sonia. Kung wala ho kayo, baka hindi namin alam kung anong dapat gawin.
Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo, Letty. Dahil sa inyo'y naranasan ko maging isang ama. Naranasan namin kung paano maging mga magulang. Para ko na rin kayong mga anak. Tama siya, para na namin kayong mga anak. Ay, siya nga pala, Hener. Naikwento ni Solomon sa akin ang tungkol sa nakita mo dito noong nakaraan. Bumalik pa ba yun? Hindi na po, tiya. Pero lagi pa rin akong alisto para kung magbalik man siya. Nakahanda po ako. Sinong babalik, be? Ay, hindi ba nabanggit sa'yo nitong si Hener ang naganap noong nakaraang gabi? Ha, Leticia? Hindi ko na po ipinaalam sa kanya, tiya. Ayoko kasing mag-alala pa siya. Abay, kailangan niya malaman para kahit papaano alam niya ang gagawin. Isinalaysay ni Hener ang nangyari at hindi na naggulat si Leticia sa kanyang nalaman. Ilang beses na akong pinagtangkaan ng pusang yon, tiya. Buti na lang at lagi akong nakakaiwas. Unang beses ko palang nakita ang pusang yon, naramdaman ko na isa siyang aswang. Kung ganoon ay palagi ka mag-iingat, Letty. Gagawin ng aswang ang lahat. Makuha lamang ang nais niya. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na mga linggo, sasamahan na kayo ni Solomon dito. Nang gabing yon, hindi mapakali si Leticia. Pabaling-baling siya sa higaan. Tumatagaktak ang kanyang pawis. Sa laki ng kanyang tiyan ay hirap siya sa paggalaw. Panay naman ang pagpapaypay niya sa kanyang sarili. Sinipat niya si Hener, mahimbing na itong natutulog. Ngunit biglang napaupo si Leticia mula sa pagkakahiga nang maramdamang tila may dumapo sa kanilang bubungan. Narinig niya ang pagbagsak ng mga pawid. Indikasyon yun na may umaapak na mabigat doon. Bawat pag-apak ay tila gumagalaw ang buong bubungan. Biglang huminto ang paglakad at dahan-dahang may humawi ng ilang parte ng pawid. Sumilip ang isang pares ng mapupulang mga mata. Be, may aswang! Kahit anong yugyug ni Leticia sa katabi, ay nananatiling mahimbing pa rin ang tulog nito. Hinanap ng kanyang mga mata ang buntot pagi. Nakasabit yon malapit sa maliit nilang bintana na nasa gilid ni Hener. Nakaramdam siya ng sakit sa tiyan na parabang kinakalikot ang loob nito. Napahawak siya sa braso ni Hener, padiin ng padiin. Aray, ang sakit naman yan, be. May aswang sa taas, be. Ano? Nasaan? Mabilis niyang kinuha ang buntot pagi at hinawakan yon ng mahigpit. Iwinasiwas niya yon papunta sa bubungan. Leche kang aswang ka! Lumayas ka dito! Narinig nilang tila may humiyaw sa itaas, ngunit saglit lamang yon. Upang makasiguro, lumabas si Hener para hanapin ang aswang. Maliwanag ang bilog na buwan, kaya hindi na siya nagdala pa ng gasera o flashlight. Mag-iingat ka, be. Tumahimik ang paligid. Tumingala si Hener para hanapin ang aswang. Wala siyang nakita. Saktong paglingon niya ay namataan niya ang malaking pusang itim na nakatayo ilang dipa mula sa kanya. Hindi na yon gaanong malaki kumpara nung una niya yung makita. Pero kung ihahambing sa normal na pusa ay doble pa rin ang laki noon. Sige, lumapit ka rito! Makikita mo hinahanap mo! Sinugod siya ng pusa para kalmutin. Aba, matapang ka na ha! Kahit binabalot ng takot ay nagtapang-tapangan pa rin si Hener. Ayaw niyang ipakita rito ang tunay niyang nararamdaman. Ilang beses niyang inihampas ang buntot pagi sa pusa pero lagi itong nakakailag at mas lalo lang tumatapang ang anyo nito. Hinigpitan ng maigi ni Hener ang pagkakahawak sa buntot pagi at mas lalong nilakasan ang kanyang loob. Sa muling paghataw niya ay tinamaan niya na ang pusa
Umusok pa ang parte ng katawan nito na tinamaan ng buntot pagi. Napaatras ang pusa at kumaripas ito ng takbo. Bigla na lamang yung naglaho sa dilim. Be, ayos ka lang ba dyan? Oo, ayos lang ako. Pumanhik ka na dito. Nawala ng pananakit ng tiyan ko, be. At hindi na nga nakatulog pa ang magkasintahan ng gabing yon. Kinaumagahan, nagpunta si Hiner sa tiyanggi ni Mang Ambo upang i-deliver ang mga order nitong buko. Mang Ambo, napano po yung tagiliran nyo? Nagsibak ako ng kahoy kahapon. Aksidente kong nataga itong tagiliran ko. Ay nako, ganito talaga kapag matanda na. Nagpadala sana kayo sa klinika sa lungsod para magamot yung sugat nyo. Hindi na kailangan. Marami akong alam na halamang gamot na makapagbibigay lunas dito. Ilang araw lang ang paggamit sa mga yon ay maghihilom na din ang sugat kong ito. Huwag mo akong alalahanin, Hiner. Sigurado po ba kayong ayaw nyo? Sasamahan ko po kayo. Huwag ka na mag-alala. Ano ka ba? Kaya ko naman ito. Kayo pong bahala, Mang Ambo, ha? Habang nagsisibak ng kahoy si Hiner, hindi niya maiwasang isipin ang pusa. Nasisiguro niyang tinamaan niya yon. Siguro naman ay magtatanda ka ng aswang ka. Anong binubulong-bulong mo dyan, be? Naalala ko lang yung aswang na pusa kagabi. Siguro hindi na yun babalik. Nakatikim na eh. Umurong ka muna doon banda, be. Baka matamaan ka nitong mga maliit na piraso nitong mga patpat. Alam mo ba, be? Habang nagsisibak daw si Mang Ambo kahapon ay nasugatan niya yung sarili niya. Sa bandang tagiliran, ayaw nga magpadala sa klinika eh. Sabi ko, sasamahan ko na siya. Sa tagiliran ba ka mo, be? Hindi ka ba nagtataka? Unang kita pa lang natin kay Mang Ambo, nalaman niya na agad na buntis ako kahit hindi ko naman sinasabi. Di ba sinabi niyang naaamoy niya yon? Tapos siya mismo nagsabi sa akin na mag-iingat sa umaaligid na aswang dahil nambibiktima daw yon, lalo na sa mga buntis. Hindi lang yon, yung itim na pusa na lagi kong nakikita at yung pusang itim na nahataw mo ng buntot pagi, parang iisa lang, be. Kasi ang pusang yon, alaga yun ni Mang Ambo. Hindi kaya nagbabalat kay Yushan ang yung pusa para maitago ang tunay niyang pagkatao? Teka, ano bang ibig mong sabihin, be? Parang naguguluhan yata ako ah. Sa tingin ko, si Mang Ambo, siya ang aswang, be. Ha? Be, sigurado ka ba dyan? Basta nararamdaman kong siyang aswang, be. Siya talaga. Ang sugat niya nagpapatunay na siya ang aswang na tinamaan mo ng buntot pagi kagabi. May punto ka naman dyan, be. Pero huwag tayong basta-basta manghuhusga sa ating kapwa. Baka magkasala pa tayo. Kung tama man yung hinala mo, humanda siya sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Muling dumalaw si Sandro sa magkasintahan. Sasamahan niya ang mga ito hanggang sa mga anak si Leticia dahil kabuwanan na ng babae. Excited na ako. Malapit na lumabas ang inaanak ko. Mabuti naman at dinalaw mo ulit kami, tol. Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Ako man ay may nais ding ipalam sa'yo, brother. Kinausap ako ng daddy ni Leti. Kinukulit ako. Alam niya daw kasing ako nagtatago sa inyo. Nakikiusap ako, tol. Huwag mong sabihin na nandito kami. Yun nga ang pinoproblema ko ngayon eh. Bakit, Sandro? Pinagbantaan ka ba ng daddy ko? Uy, hindi ah. Nakukonsensya lang ako, Leti. Nung nagpunta sa akin yung daddy mo, halos hindi ko siya makilala. Ang laki ng ipinayat niya. Para bang dumaan sa isang karamdaman. Tapos umiyak siya sa harapan ko. Nagmamakaawa na sabihin ko sa kanya kung nasaan ka dahil miss na miss ka na raw nila. Kawawa naman si daddy. Pero hindi na ako uuwi sa kanila. Si Hiner na ang buhay ko ngayon at ang magiging anak namin. Tiyak na kapag nagpakita ako sa kanya, ilalayo niya kami kay Hiner para ituloy ang masamang binabalak niya sa baby namin. Yun din naman ang iniisip ko pero nakakaduro ng puso yung makitang umiiyak ang isang ama. Mukhang dinamdam niya talaga ang paglalayas mo, Leti. Hayaan mo, tol. Pagkatapos na makapanganak ni Leti, magpapakita din kami sa pamilya niya. Sa ngayon, tiisin na muna natin ang ganitong sitwasyon.
Tama ka, brother. Sapat na sigurong sabihin ko na maayos ang lagay ni Letty. Ano nga palang ikukwento mo? May irereto ka bang chick sa akin? Basta yummy ha, game ako dyan. Loko, wala uy. Si Letty kasi, tol. Ano, kambal ang anak nyo, brother? Ha? Saan mo naman nakuhang pinagsasasabi mong yan? Relax ka lang, may sasabihin ako eh. Akala ko kasi kambal eh. Malaki kasi ang tiyan ni Letty kumpara sa ibang buntis na malapit ng mga anak. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Inaaswang ako, Sandro. Ano? Inaaswang? Abay, manabang. Hindi naman uumbok yan tiyan mo kung hindi ka inaswang nitong si Henner. Hindi ako nagbibiro. Totoong may nakita kaming aswang sa anyong pusang itim. Natamaan pa nga ni Henner ng buntot pagi ang katawan ng aswang eh. Uwe, di nga. Totoo ba yan? Totoo, tol. At may pinaghihinalaan kami kung sino ang aswang na yon. Sino naman? Sa atin lang muna to ha. Pero malakas ang kutob kong si Mang Ambo ang aswang na umatake sa amin. Alam nyo, dating may asawa yang si Mang Ambo eh. Manghihilot yan, kaya nung nabuntis ang kanyang asawa, siya na mismo nagpaanak doon. Kumadrona ang tawag ng iba sa kanya, ngunit nang manganak ang kanyang asawa, namatay yun. Ang nakapagtataka pa raw, wala namang bangkay ng sanggol na nakita sa bagong panganak na ali. Hindi naman nagbigay komento si Mang Ambo sa mga pangyayari at sa paglipas ng panahon, hindi na inuungkat pa ng mga tao sa baryo na ganap sa buhay ni Mang Ambo. Wala na rin kumukuha sa kanya bilang tagapagpaanak kasi naging usap-usapan daw dito noon na aswang nga yang si Mang Ambo at siya mismo ang kumain sa bagong silang nilang sanggol. Talaga ba? Meron bang makapagpapatunay sa sinabi mong yan, Sandro? Si Tia Sonia nagsabi sa akin noon. Magkaedad kasi sila ng asawa ni Mang Ambo at kaibigan niya pa yun. Walang naglakas loob na banggitin umano ang pangyayaring yon dahil takot ang mga taga-baryo na baka sila naman ang sumunod na biktima. Pero matagal na panahon na yon at wala rin naman daw ebidensya kaya tikom ang bibig ng mga tao. Kung ganun, tama palang hinala mo, be. Isa nga siyang aswang. Isang mainit na tanghali, nagpunta si Leticia sa tabing ilog upang maligo. May dala-dala siyang asin at bawang na inilagay sa loob ng maliit na plastik para kung sakaling magpakita sa kanya ang pusang itim ay ihahagis niya ang mga yon sa naturang pusa. Dahil sa mabagal ang kanyang paglalakad, kaagad niyang napansin na may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at wala naman siyang nakita. Habang patuloy siyang naglalakad ay naririnig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Ramdam niya na parang may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. Hinawakan niyang mabuti ang plastik na bitbit habang nakikiramdam sa paligid. Naririnig niya ang sunod-sunod na malalim na paghangos. Parang gigil na gigil. At nang napadaan siya sa taniman ng mais, biglang sumulpot na naman ang itim na pusa. Napasigaw si Leticia dahil sa pagkabigla. Nang makabawi, kaagad din niyang hinagisan ng asin ang pusa. Hindi naman ito nag-abalang lumingon man lang sa kanya. Dire-diretso ito sa paglalakad papunta sa kabilang parte ng daan. Ngunit ang paghupasana ng kaba ni Leticia ay nagdulot ng biglang, Hindi maganda sa isang buntis na nag-iisa, iha. Mang Ambo, ano pong ginagawa niyo dito? Hinahabol kayong pusa ko. Nakatakas na naman kasi. Doon po siya nagpunta. Nakita ko. Ambo, bakit ka naririto sa lupang hindi mo naman pag-aari? Tia Sonia, buti po nandito na kayo. Oo, doon ako dumaan sa shortcut, Letty. Tiningnan ko kasi kung pwede na bang anihin ang mga kape. napansin ni Leticia ang masamang tinginan ng dalawang matanda. Parang kinikilatis ang bawat isa. Sa huli, unang nagbitaw ng tingin si Mang Ambo. Masama na bang tumugtong sa lupang hindi naman sa akin? Hindi ko naman inaangkin ito ah. Nakikidaan lamang ako. Pwes, maaari ka nang umalis. Huwag ka nang makialam dito. Bakit? Natatakot ka ba? Ikaw ang dapat na matakot. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Leticia sa dalawa. Kahit hindi niya matukoy ang punto ng bawat isa, naniniwala siyang itinataboy si Mang Ambo ni Tia Sonia
dahil pinuprotektahan siya ng matandang babae. Bago umalis si Mang Ambo ay nag-iwan siya ng isang matalim na titig sa naturang matanda. Tiya, mabuti na lamang at dumating kayo. Baka kasi kung ano na nagawa sa akin ni Mang Ambo. Huwag ka na munang tumuloy sa ilog, Leti. Mahirap na. Baka bumalik pa siya. Opo, tiya. Salamat po. Pagdating ni Leti sa kubo, dapat kasi isinama mo ko, be. Kung hindi dumating si Tia Sonia, baka napahamak ka na. Huwag na natin yung pag-usapan. Nangyari na nangyari. Ang importante, hindi nasaktan si Leti. Hindi ba natin siya susugurin? O di kaya naman ay ipaalam natin sa mga taga-baryo na aswang si Mang Ambo para malaman na ng lahat. Hindi na. Wala naman tayong sapat na ebidensya. Baka tayo pa ang pagbayarin ng malaking halaga kung magkakalat tayo ng balitang ganyan. Pero kailangan nating aksyonan ng bagay na ito. Mahirap na, baka sa susunod ay magtagumpay na siyang patay ng sanggol sa sinapupunan ko. Ako na ang gagawa ng paraan. Mamayang gabi, be. Kapag tulog na ang lahat, susunugin kong bahay niya. Game ako dyan, brother. Magsabi ka lang kung anong oras, sasamahan kita para matigil ng kaswangan niya. Sana'y hindi kayo mapahabak sa binabalak mo, Hener. Sasamahan ko si Leti dito mamaya. Pagdating ng gabi, inihahanda na ng magkaibigan ang sulong gagamitin. Nilagyan nila yon ng sapat na dami ng gas at nagsalin sa 2 container ng gasolina. Hinihintay lang nila na lumalim pa ang gabi para gawin ang kanilang binabalak. Teka, nasaan na ba si Tia Sonia? Oo nga, kanina ko pa siya hinahanap eh. Nakita kong lumabas siya. Tinatawag siguro ng kalikasan. May boses palang kalikasan? At nagsasalita para tumawag? Wala naman akong narinig Naku naman, tol. Ngayon ka pa talaga nagpatawa. Eto naman, masyado naman kasi tayong seryoso eh. Aray, be, sumasakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Be, teka, anong gagawin ko? Hanapin mo si Tia, siya magpapaanak kay Leti, di ba? Sa wakas, may nasabi ka ring matino, tol. Teka, nasa na ba kasi si Tia Sonia? Bilisan mo na, be, baka lumabas na ang bata. At hinanap na nga ni Hener si Tia Sonia sa loob at labas ng kanilang bakuran. Tia? Tia Sonia? Manganganak na po si Leticia. Naging malikot ang mga mata ni Hener nang marinig ang ingay ng pusa. Tol, Sandro! Magsaboy ka ng asin sa bintana! Mukhang naririto na naman ang aswang! O tol, handa na rin ang itak ko. Bakit mo kaya itong nagkakagulo kayo, Hener? Nakakagulat naman po kayo. Saan po ba kayo nanggaling, Tia? Si Leticia po kasi mukhang manganganak na. Ano? Halika na! Pumanhik na tayo! Mauna na po kayo. May aasikasuhin lang po ako. Huwag ka magpapausok ng goma, ha? Baka malanghap ng sanggol ang amoy noon. Magkakahika pa ang bata kung sakali. Opo, Tia. Patuloy na nagmasid si Hener sa paligid, ngunit wala na ang tila galit na tinig ng pusa. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin lumalabas ang sanggol. Nahihirapan na si Leticia. Ano po ang problema, Tia? Hindi ko alam. Puro dugo pa lang ang lumalabas. Baka hindi pa ito ang tamang oras. Tanging mga ungol lamang ni Leticia ang naririnig. Aray! Ang sakit-sakit! Hindi kaya pinaglalaroan tayo ng aswang? Hindi kumibo si Sonia, kaya nagmamadaling kinuha ni Hener ang gasolina at posporo, pati ang itak at ang buntot ng pagi. Pumanaog siya sa kubo at mabilis na naglakad papalayo. Tol, saan ka pupunta? Dito ka lang, Tol. Bantayan mo muna si Leticia. Baon ang determinasyong magtatagumpay sa binabalak, tinalunton ni Hener ang daan patungo sa tiyanggian ni Mang Ambo. Nasa malapit na siya nang salubungin siya ng pusang itim. Wala siyang nararamdamang takot. Sa mabilisang kilos, ilang beses niya itong pinaghampas ng buntot pagi
Namilipit naman ang pusa dahil sa sakit. Nagtatakbo ito na parabang nalilito kung saan siya magtutungo. Wala ka nang uuwian pa, aswang. Susunugin ko ng bahay mo. Anong ginagawa mo, Hener? Alam kong isa kang aswang. Malas mo dahil akong yung kinalaban. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, binata. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ikaw ang dahilan kaya naghihirap ngayon si Leticia. Biglang tumalim ang tingin ni Mang Ambo. Sa isang iglap lang ay tumakbo kaagad ito. Sinundan siya ni Hener. Kahit nasa 60 taong gulang na ito ay nakikitaan pa rin ng kaliksihan. Ang bilis ng galaw ng matanda ay hindi kayang sabayan ni Hener. Hindi niya ito maabutan. Humanda ka sa aking animal ka! Napamura na lang si Hener nang mapagtanto ang direksyong tinatahak ni Mang Ambo. Patungo yon sa kanilang kubo. Hindi ko hahayaang saktan mo mag-ina ko! Sa abot ng kanyang makakaya, mas lalo pang binilisan ni Hener ang pagtakbo. Nasa bakuran na siya ng kanilang kubo nang tuluyang makapanhik na ang matandang si Mang Ambo sa itaas. At nakasunod pa rin siya dito. Unang bumungad sa kanya ang takot na muka ni Sandro. Tol, may aswang! Nasa loob ang aswang! Sinundan ng tingin ni Hener ang tinuturo ng kanyang kaibigan. Sa loob ng kanilang silid, nakatayo doon si Ambo. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa nakahigang si Leticia. Kumukulo ang dugo ni Hener sa galit. Sa mabilisang kilos ay hinugot niya ang itak mula sa lalagyan nitong nakasukbit sa kanyang baywang. Nang iniunday niya ng taga ang itak ay natigil ito sa ere nang biglang sipain ni Ambo si Sonia na nasa paanan ni Leticia. Nalipat sa matandang babae ang pansin ni Hener. Bakit may bahid ng dugo ang inyong bibig, tiya? Nanlisik ang mga mata ng matanda. Pinahid nito ang dugo na nasa kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay na mayroon na ring dugo. Pakialamero kang matanda ka! Ngayon mo ilabas ang tunay mong pagkatao, Sonia! Sobrang nagulat si Hener sa kanyang nasaksihan. Tiningnan niya si Leticia, hinang-hina na ito. Kaagad niyang dinaluhan ang kanyang nobya at niyakap. Ayos ka lang. Aswang si Tia Sonia. Siyang aswang, Shh! Alam kong matagal mo nang gustong biktimahin ang sanggol na nasa sinapupunan ni Leticia. Subalit lagi kang nabibigo. Kasi lagi mo akong sinasabotahe, pakialamero kang matanda ka. Hindi ko hahayaan na may mabiktima ka na naman dito sa baryo natin. Sapat na yung ginawa mo sa mag-ina ko. Matapang ka, ha? Pwes, ipakita mo ang tapang mo! Sinunggaban ni Aling Sonia si Mang Ambo. Pinagkakalmot nito ang matandang lalaki. Nagsubukan sila ng lakas, ngipin sa ngipin, buto sa buto, hanggang sa bumalandra si Aling Sonia sa dingding. Kaagad na nilapitan siya ni Mang Ambo at kinuha ang pagkakataon upang siya ay maigapos. Ngunit nakawala si Aling Sonia dahil sa pagpupumiglas nito. Bigla itong sumampa sa nakabukas na bintana at lumukso palabas. Sinundan naman siya ni Mang Ambo. Hindi ka makakatakas sa akin, aswang ka! Tol, pumunta ka muna dito. Samahan mo muna si Leticia. Kailangan kong tulungan si Mang Ambo na madakip ang tunay na aswang. Teka! Wala akong alam kung paano magpaanak, brother. At saka, ayos lang ba sa'yo na makita kong lahat-lahat dito kay Leticia? Mahahawakan ko yan at saka masasaksihan ko ang pagbuka niyan. Ay, naku po naman, Diyos ko. Wala nang ibang tao dito kundi ikaw lang. Ano ka ba? Lalabas ng inaanak mo. Ramdam kong hindi pa siya nahigop ng aswang. At tuluyan na ngang sinundan ni Hener ang dalawang matanda. Maliwanag ang bilugang buwan, kaya kahit papaano ay may tanglaw siya sa dilim ng gabi. Inabutan niya silang nagpapambuno. Ang anyo ni Aling Sonia ay tuluyan ng nailantad. Nakalaylay na ang mahaba at buhaghag niyang buhok. Dumoble na ang kulubot niyang mga balat. At ang kanyang mga pangil ay naglabasan na rin.
Walang kaalam-alam ang mga tao na ikaw na isang alagad ng simbahan ay isa palang aswang. Pero huwag ka mag-alala. Ilalantad ko ang tunay mong baho. Yun ay kung kaya mo! Muling nagpambuno ang dalawa. Sa puntong yun, pumailalim si Mang Ambo na halatang unti-unti nang nawawalan ng lakas. Ang matutulis na kuko ni Aling Sonia ay bumaon sa kanyang leeg, dahilan upang mahirapan siyang gumalaw. Yun naman ang pagkakataon na sinamantala ni Hener. Sa mabilisang pagkilos ay ibinaon niya ang matulis at matalas na itak sa likod ng matanda. Bumulwak ang masaganang dugo sa kanyang bibig at tumulo yon sa pagmumuka ni Mang Ambo. Kaagad din namang bumangon mula sa pagkakahiga si Mang Ambo upang punasan ang kanyang maruming muka. Hener, tulungan mo kong igapos ang aswang na ito. Walang sinayang na sandali si Hener. Kaagad siyang tumalima at iginapos ang mga paa at kamay ng sugatang si Aling Sonia. Mang Ambo, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nasabi at nagawa ko sa inyo. Binulag na kasi ako ng galit at pagdududa. Naiintindihan kita, Hener. Ginawa mo lamang yon upang protektahan ang iyong pamilya. Nahihiya po talaga ako sa inyo. Ngayon na nalaman ko na ang totoo, pangako po, babawi po ako sa inyo, Mang Ambo. Dulot ng kanilang pag-uusap, hindi na nila napansin na gumapang si Aling Sonia at biglang naging isang itim na pusa. Nakalag nito ang maliit na lubid na ginamit na panggapos sa kanyang kamay at mga paa. Mabilis niya ring nalisan ang lugar. Salamat dahil kahit ikaw ang napagbintangan kong aswang, hindi ka nagdalawang isip na tulungan kami. Kailangan ko rin pagbayarin si Sonia sa ginawa niya sa aking mag-ina. Siya ang pumatay sa kanila. Ilang taon kong inilihim ang lahat. Tiniis ko ang lahat ng panghuhusga ng mga tao dahil natatakot akong ako naman mismo ang paslangin niya. Pero buhat na makita ko kayo ni Leticia, naisip kong kailangan ko mapigilan ang masama niyang binabalak sa mag-ina mo. Naramdaman ko kasing kinukuha niya ang mga loob niyo upang labis kayo magtiwala sa kanya. Nang sa ganun ay maisakatuparan niya ang ninanais na walang kahirap-hirap. Teka, nawawala po si Tia Sonia. Ay, hindi ito maaari. Magmadali tayo, Hener. Mukhang nasa panganib na naman ang buhay ni Leticia. Bumalik na sa kubo ang dalawa. Malayo pa lamang sila ay narinig na nila ang boses ni Sandro na natataranta at ang pag-iyak ng sanggol. Nagmadali silang pumasok sa loob ng bahay. Ano nangyari, Tol? May lumabas na Tol? Ano? May lumabas na sa... ano niya? Ayan o! Sinundan ng mga mata ni Hener ang itinuro ng buso ng kaibigan. Habang ang mga kamay ni Sandro ay hawak-hawak na ang bagong silang na sanggol. Pasensya ka na, Sandro, ha? Hindi ko napigilan eh. Pag-iri ko ng todo, sumabay sa paglabas ng baby ko. Nakakahiya. Ang baho! Nagpaanak na nga ako, tinalsikan pa ako niyan. Hawakan mo tong anak mo. Mabuti na lang malusog ang inaanak ko. Pagkatapos talaga ng lahat ng ito, upakan kita, brother. Makapaghugas na nga lang. Be, lalaki ang anak natin. Oo nga, Be. Sobrang saya ko. Anghel ang itatawag natin sa kanya. Inasikaso ni Mang Ambo ang sanggol para masuotan ng damit. Nilinisan naman ni Hener si Leticia. Masaya nilang pinagmamasdan ang sanggol nang biglang nagpakita ang itim na pusa. May tumutulo pang dugo na nanggagaling sa likuran nito. Nagpakawala ng matinis na tunog ang pusa at biglang lumundag patungo sa sanggol. Mabuti na lamang at kaagad na nakarga ni Sandro ang umiiyak na bata. At muling nagkaroon ng tensyon sa loob ng kanilang kubo. Ang pusa ay tila nagwawala dahil sa ang lahat ay sinunggaban niya at pilit na pinagkakalmot. Ang labis niyang pinuntirya ay ang matandang si Mang Ambo.
Bumalik ka pa talagang hinayupak ka, ha? Hindi ka talaga marunong. Mga Ambo, mag-iingat kayo! At hindi na nagawa pang makailag ni Mang Ambo nang lumundag ang pusa patungo sa kanya. Biglang nag-anyong tao ang pusa at mariing dinaganan si Mang Ambo. Gamit ang matutulis nitong kuko, winakwak ni Aling Sonia ang dibdib ng matanda. Marahas na dinukot ang puso nito at nilantakan ng walang habas. Napatda ang lahat dahil sa kanilang nasaksihan, ngunit si Hener mabilis na binalikan ng kanyang ulirat. Kinuha niya ang buntot pagi at makailang beses na hinampas ang katawan ni Aling Sonia. Umuusok ang bawat parte na tinatamaan ng buntot pagi at nagkakaroon ng malalalim na sugat. Sonia! Ang tatlo ay nagulat sa biglaang pagdating ni Tio Solomon. Nasilayan nito ang asawa sa anyong aswang na unti-unting nalalagutan ng kanyang hininga. Walang nagsasalita. Ang bawat isa ay naghihintay kung sino ang unang magbubuka ng kanyang bibig. Ilang sandali pa, binasag na ni Tio Solomon ang katahimikan sa buong paligid. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit bigla kang nawawala sa gitna ng gabi, Sonia. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na mali ang aking hinala. Ngunit nang makita ko kung papaano mo titigan ang tiyan ni Leticia, para kang natatakam na sa bawat segundo'y napapalunok ka pa ng laway. At ngayon ko napatunayan na tama nga ang aking hinala nang wakwakin mo ang dibdib at dukutin ang puso ni Ambo sa kakinain yon. Ang sakit, napakasakit na makita kang nalalagutan ng hininga, mahal ko. Ngunit hindi ko nahahayaang mabuhay ka pa sapagkat nababatid kong marami ka pang mabibiktima. Kinuha ni Tio Solomon ang buntot pagi mula sa mga kamay ni Hener at sa huling pagkakataon ay hinagkan niya ang noo ng kanyang asawa. Magpahinga ka na, mahal ko. Isang napakalupit na hagupit ng buntot pagi sa katawan ni Aling Sonia ang tuluyan na kumitil sa kanyang buhay. Sabay na puno ang naturang kubo ng paghihinagpis ni Tio Solomon. Kinabukasan, hindi nila inilihim sa mga taong baryo ang naganap nung gabing yon. Mismong si Solomon ang naghatid ng balita sa taong bayan. Lahat ay nakiusyoso, lahat ay nakisilay sa karumaldumal na nangyari sa katawan ni Mang Ambo. Maging ang bangkay ni Aling Sonia ay kanilang nasaksihan. Umugong-ugong ang balita at mga bulong-bulungan at ang lahat ay nagkaisa sa pagbuo ng isang desisyon. Tio Solomon, nasa inyo po ang huling pasya. Sandro, tulungan mo ako. Opo, Tio. Ibinuhos ni Sandro at Solomon ang gasolina sa loob at labas ng kubo. Saka yun sinindihan ni Tio Solomon. Magkayakap naman sina Hener at Leticia kasama ang kanilang anak habang pinagmamasdan ang kabuuan ng kubo na patuloy na tinutupok ng apoy. Parang kailan lang nakaharap tayo sa kubo para bumuo ng panibagong buhay kasama ang isa't isa. Sa loob ng 9 na buwan, naging saksi ang kubo sa ating pagmamahalan. Masakit na makitang sinusunog na ito ngayon. Ang lahat ng nangyari ay naganap dahil may dahilan ng Diyos, Pe. Maaaring sinusubok tayo upang mas lalo pang maging matatag at para na rin maghatid sa atin ng aral upang sa huli maramdaman nating naririyan lang siya. Ano ng plano nyo ngayon? Uuwi kami sa Cagayan de Oro, Tol. Kasama mo. Tama ang desisyon mo, brother. Apir nga. Lalapitan ko lang si Tio Solomon, tol, ha? Sige lang, brother.
Nang mapansing tapos nang mag-usap ang dalawa, lumapit sina Hener at Leticia sa kanila. Tiyo, humihingi po ako ng tawad dahil sa nagawa ko kay Tia Sonia. Hindi ko naisip na siya palang... Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yan, Hener. Pare-pareho lang tayo naging biktima ng pagkakataon. Lahat tayo ay nasaktan at alam kong kailanman ay hindi na mabubura ang peklat sa sugat na nilikha ng kahapon. Maging mabuting ama ka sa iyong anak at maging mabuting asawa rin kay Leticia. Ipagdarasal ko na maging maayos ang buhay ninyo. Maraming salamat po, Tiyo. Pangako, tutuparin ko po ang bilin ninyo. Tiyo, ano na po ang balak ninyo ngayon? Siguro ay magpapakalayo-layo na lang muna ako sa lugar na ito. Maraming alaala ang patuloy na mabubuhay kung hindi ako aalis dito. Kung gusto po ninyo, isasama namin kayo pag uwi sa Cagayan de Oro. Pag-iisipan ko yang mabuti. Nang tuluyan ng naging abo ang kubo, nilisan na nila ang lugar kasama si Tio Solomon. Sa pagbabalik ni Hener sa Cagayan de Oro, nabigla sila nang kaagad na yumakap ang daddy ni Leticia. Humingi ng kapatawaran dahil sa ginawa nitong pamamaliit kay Hener. Nagkapatawaran naman ang pamilya. Ikinasal na sila Hener at Leticia at ang tumayong ama ni Hener ay si Tio Solomon. Sa paglipas ng 7 taon, muling nabiyayaan ng anak ang mag-asawang sina Hener at Leticia, isang malusog na batang lalaki. Anghel, anak, pakibantayan mo nga si baby. May kukunin lang ako sa labas sandali. Opo, mama. Habang nilalaro ni Anghel ang kanyang nakababatang kapatid. Bakit hindi tumitigil sa pag-iyak yung kapatid mo, Anghel? Kasi po, gawan po, Papa. Anong ginawa mo sa kapatid mo, Anghel? Bakit may kagat ang binti niya at nagdudugo? Ano? Sinong kumagat kay baby? Nanggigil po kasi ako sa kanya, Mama. Kaya nakagat ko siya. Anak naman. Sorry po, Mama. Hindi ko kasi mapigilan. Huwag mo nang uulitin yan, Anghel, ha? Nasugatan tuloy ang kapatid mo. Dadalhin lang namin sa ospital. Huwag kang lalabas dito sa bahay. Maliwanag ba yon? Tumango na lamang ang bata habang nagpapahid ng kanyang luha. Brother, wala ka bang napapansin sa anak mong si Anghel? Bakit, Tol? Para kasing may kakaiba sa kanya eh. Hindi ko lang maipaliwanag kung ano ha. Minsan kasi narinig kong may kausap siya. Tapos nung tinitingnan ko naman, siya lang mag-isa. Akala ko nga naglalaro lang eh. Tapos narinig kong sinabi niya na masarap naman daw ang dugo. Pero bad daw na mangagat siyang muli. Ayaw daw niyan tumikim ng karne ng tao. Ay, baka naman naglalaro nga lang yung bata, Tol. Baka nga. Pero alam mo, kausapin mo rin siya minsan ha, tungkol sa mga bagay na ganyan. Gagawin ko yan, Tol. Salamat. Medyo busy lang kasi ngayon sa trabaho kaya hindi ko na masyadong natututukan si Anghel. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Naglalaro si Anghel sa may sala nang marinig ni Hener na tila may kausap ang kanyang anak. Pinakinggan niya ang mga sinasabi nito. Ayaw ko niyan. Hindi ako kumakain ng ganyan. Hindi naman yan masarap eh. Yung tugo ng tao? Oo, masarap yun. Pero hindi ako nakain ng ganyan eh. Hilaw yan eh. Sa mga narinig buhat sa kanyang anak ay napakunot ng noo si Hener. Binulabog ng pagtataka ang kanyang sarili. Saan naman kaya natutunan ni Anghel ang mga pinagsasasabi niya? Anghel, anak, sinong kausap mo? Alis ka na. Nandito na si Papa. Bilis. Anak, sinong kausap mo? Si Lola Sonia po, Papa. Lola Sonia?
Opo, Papa. Yung matandang lagi nagbibigay ng hilaw na karne sa akin, pero tinatanggihan ko po. Kakaibang kaba ang naramdaman ni Henner nang banggitin ng kanyang anak ang pangalang Sonia. Kaya naman kinaumagahan nakipag-usap siya kay Tiyo Solomon. Hindi ko nga rin po maipaliwanag ang naramdaman ko nung sinabi sa akin yun ni Anghel, Tiyo. Hindi kaya naiwanan ni Sonia ang sumpa sa bata noon? Ano po ang ibig niyong sabihin? Ayon kasi sa mga sabi-sabi, kapag hindi umano nagtatagumpay ang aswang na kainin ang isang sanggol, nag-iiwan ito ng isang sumpa. Bali, ipinamamana nito sa bata ang pagiging aswang niya. Kung ganun, hindi malabong nasumpa si Anghel? Parang ganoon na nga, iho. Sumapit na naman ang gabi. Narinig ni Henner ang mahinang pagtawa ng kanyang anak. Nagalit ako sa classmate ko, kaya kinagat ko siya. Natakot siya sa akin nung tinilaan ko yung dugo sa kamay niya, tapos nilunok ko. Anak, may kausap ka ba dyan? Nagkukwentuhan lang po kami ni Lola Sonia, Papa. Doon ka na muna matulog sa kwarto namin ni mama mo, ha? Tara na. Mamaya na po, Papa. I-share ko lang po kay Lola Sonia yung nangyari sa amin sa school kanina. Nasaan ba yung sinasabi mo na Lola Sonia na yan? Boses lang pong naririnig ko eh. Hindi ko po siya nakikita. Sabi niya, masarap daw ang karne ng tao. Totoo po ba yon? Di ba? Sabi mo lagi kanyang binibigyan ng karning hilaw? E di dapat nakikita mo siya kung ganon. Biglang may narinig si Henner na tunog ng pusa. Ano yun, anak? Pusa po. Sabi po ni Lola Sonia, yun daw po ang gabay ko. Lagi ko yung makakasama kapag nakatikim na ako ng karne ng tao. Ang pusa din po kasi ang nagdadala ng karne sa akin, Papa. Ang lahat ng sinabi ni Anghel ay ni-record ni Henner. Nang gabing yon ay hindi niya hinayaang makatulog dahil binabantayan niya ang bawat pagkilos ng kanyang anak. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa bahay ni Sandro. Ipinarinig niya sa kaibigan ang naging usapan nila ng bata. Kailangan maagapan natin to, Tol. Baka kung ano pang mangyari sa inaanak ko. Dinala nila si Anghel sa isang baryo na sakop ng Misamis Oriental, kasama si Tiyo Solomon. Lahat ng mga nangyari ay maayos nilang idinitalye sa isang albularyo. Ngunit biglang nagwala si Anghel sa loob ng bahay ng manggagamot. Sumisigaw siya at kalaunan ay nag-iba ang boses na lumabas sa kanyang bibig. Naging tunog pusa yun. Sobrang nabahala sina Henner sa nangyayari sa kanyang anak. Nag-usal ng dasal ang albularyo at winisikan ng lana ang noo ni Anghel. Lalong nagwala ang bata. May isang daga ang gumala-gala sa sahig. Walang ano-ano yung pinulot ni Anghel sa mabilis na isinubo. Kinain niya ang kalahating bahagi ng katawan nito at nagsisigaw. Aswang ako! Aswang ako! Anak! Anak! Kumalma ka! Sonia, kung naririnig mo ko, lubayan mo na ang bata. Maawa ka! Walang kapangyarihang tatalo sa kapangyarihan ng Diyos! Nag-usal ng dasal ang albularyo at sa puntong yon ay pinaliguan nito si Anghel ng lana sa kanyang ulo. Pinayakap sa kanya ang gintong krus habang binabasbasan siya. Patuloy lang sa pagsigaw ang bata na tila namimilipit na sa sakit hanggang sa biglang naisuka nito ang isang maliit na itlog. Kasing liit ito ng holen at kulay itim. Walang humpay sa pagtagaktak ang pawis ni Anghel matapos ang kanyang pagwawala. Inapakan ng albularyo ang itlog.
Napisa ito at umalingasaw ang nakakasulasok na amoy na nagmumula rito. Sa wakas, ligtas na ang bata sa sumpa ng aswang. Paano naman po yung pusa na sinasabi ni Anghel, Tiyo? Siguro ay sinusubukang lasunin ng kamandag ng itlog na yan ang utak ng bata. Kaya nakakausap at nakikita ni Anghel ang itim na pusang nakakulong sa loob ng itlog. Papa, uwi na po tayo. Anak, hindi mo na ba naririnig yung boses ng matanda? Sino pong matanda, Papa? Yung matanda na may-ari ng kaibigan mong pusa na laging nagdadala sa iyo ng pagkain? Pusa? Wala po akong pusang kaibigan, Papa. Takot nga po ako sa pusa eh. Ang sakit po kaya malmot nun. Nagkatinginan sina Solomon, Sandro at Hener dahil sa sinabing yon ni Anghel at silang tatlo ay napangiti. Sa bahay, sinalubong sila agad ni Leticia. Kumusta ang lakad niyo, be? Tagumpay be, naisukan niya ang itlog ng aswang. Itlog? Ayon sa albularyo, kung hindi namin kaagad na dinala sa kanya ang bata, magiging ganap na aswang si Anghel kapag tuluyan ng napisa ang itlog sa loob ng kanyang katawan. Ngayon ay wala na tayong dapat pang alalahanin sa sitwasyon ni Anghel. Maayos ng lahat. Tuluyan na tayo makakawala sa sumpa ng kahapon. Ngayon ay makakatulog na tayo ng mahimbing. Aba, ay kailangan nating i-celebrate yan. Bibili na ako ng alak sa may tindahan, ha? Laklakan na naman! Kahit kailan ka talaga, tol. Pero sige, sagot ko yan. Magmula noon, namuhay na ng mapayapa ang buong pamilya ni Hener at Leticia.